Para sa bata, para sa bayan, tayo'y magpapatuloy sa edukasyong para sa lahat. Tayo ang magsusulong ng kakayahang pansibika at panlipunan pag-unawa. Magandang araw sa mga ginigilong naming mag-aaral sa unang baitang. Halina't samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Handa na ba kayo sa ating pagsusulit sa At economics? diyan nagwawakas ang ating aralin sa kontemporaryong issue. Ito ang DepEd Radio Eskwela sa AP. AP, Araling Panlipunan. Magandang araw, Batang Isabelenyo. Malayo man, malapit din. Pilit namin kayong aabutin. Ang oras na ito ay para sa inyo mga minamahal naming mag-aaral sa ikalawang baitang. Ako ang makakasama nyo ngayon, Ma'am Kismita, sa inyong pag-aaral ng Araling Panlipunan sa pamamagitan ng radyo. Bago natin simulan ang ating pinakaunang aralin sa Araling Panlipunan, siguraduhin munang nasa tahimik at komportable kayong lugar. Ito'y upang malinaw niyong mapakinggan at maunawaan ang aralin ngayong araw. Siguraduhin ding hawak niyo na ang inyong module, lapis at papel para sa ating mga gawain. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin ang talakayan. Kabilang ba kayo sa isang komunidad, mga bata? Tama! Lahat tayo, bata man o matanda, ay kabilang sa isang komunidad. Kaya sa araw na ito, aalamin ng konsepto ng komunidad, ang mga elemento nito, at ang mga institusyong matatagpuan sa komunidad. Matagal na ba kayong hindi nakakapaglibot sa inyong komunidad? Oo nga, matagal-tagal na rin kayong hindi nakapasyal sa inyong komunidad dahil bawal lumabas sa mga batang kagaya nyo ngayong panahon ng pandemya. Oops, huwag na kayong malungkot dahil ngayong araw ay ipapasyal ko kayo. Gusto nyo ba ito? Isang malakas na yes naman dyan kung gusto nyo. Yes na yes! Ramdam ko ang inyong kasabikang makapaglibot muli sa inyong komunidad. Kaya tara na, pasyal na! Uhulaan nyo ang mga lugar na papasyalan natin, maliwanag ba mga bata? Pupunta na tayo sa ating unang destinasyon. Ay, ayun si Aling Maria, may dala-dala ang basket. Nasaan kaya siya? Tama, siya ay nasa palengke. Ano-ano ang makikita sa palengke? Magaling! Mayroong mga tindahan ng iba't ibang bilihin. May mga nagtitinda at bumibili. Ngayon ay sumakay naman tayo ng tricycle para maihatid tayo sa susunod nating destinasyon. Jaran! Nandito na tayo sa ating pangalawang destinasyon. Ay, ayun si Kapitan. Tara, batihin natin siya. Magandang araw po, Kap. Saan natin makikita si Kapitan? Korek kayo riyan. Ito nga ay sa Barangay Hall. Bukod kay Kap, sino pa ang makikita natin dito? Tumpak. Kasama ni Kap ang mga kagawad ng barangay. Ngayon, puntahan naman natin ang susunod nating destinasyon. Mga bata, sumakay na kayo sa ating tricycle. Andito na tayo. Ayun, ang classroom ng ikalawang baitang. Nakita nyo ba? Nasaan kaya tayo? Tama, tayo ay nasa paaralan. Ano-ano ang makikita sa paaralan? Tumpak, dito makikita ang mga guro at mag-aaral. Pero hindi muna tayo makakapasok dahil sa pandemya. Nais nyo bang maglipot sa komunidad? Ano pang hinihintay nyo? Bilis! Sumakay na sa tricycle at pupuntahan na natin ang ika-4 na destinasyon. Andito na tayo, mga bata! Oops! Huwag masyadong lakasan ang boses at baka maistorbo natin ang mga nagmimisa. Alam nyo ba kung nasaan lugar tayo? Mahusay! Tayo ay nasa Pook Simbahan. Nagpupunta tayo sa Pook Simbahan para manalangin at purihin ang Diyos. O hayan, nakapasyal na kayo mga bata. Ihahatid ko na kayo sa inyong mga tahanan. Andito na tayo. Sino-sino ang nasa tahanan? Mahusay. Makikita sa tahanan sina tatay, nanay, ate, kuya, at bunso.
o ang tinatawag nating pamilya. Ano kaya ang kinalaman ng mga tao at lugar na ito sa ating aralin? Makinig ng mabuti at sama-sama natin itong tuklasin. Mga bata, balikan nga muna natin ang inyong natutunan noong kayo'y nasa unang baitang pa lamang. Noong kayo'y nasa unang baitang, natutunan nyo kung paano pangalagaan ang inyong kapaligiran, tahanan, paaralan at komunidad, hindi ba? Ngayon ay may ipaparinig ako sa inyo. Sa pamamagitan nito, sabihin niyo sa akin kung ano ang ginagawa ng bata. Naiintindihan niyo ba ito? Narito ang para sa unang bilang. Ano ang ginagawa ng bata? Mahusay. Siya ay naghuhugas ng pinggan. Ito naman ay para sa ikalawang bilang. Ano kaya ang ginagawa ng bata? Tumpak. Siya ay nagwawalis. Kayang-kaya na ba ng batang katulad niyo magwalis sa bahay o sa paaralan? Ano naman ang ginagawa ng batang ito? Magaling! Siya ay nagdidilig ng halaman. Bakit kaya? Tama, upang hindi na malanta ang mga halamang ito. Ginagawa niyo rin ba ang mga nabanggit? Natutuwa akong malaman na nakikilahok din kayo sa mga gawaing gaya nito. Dahil dyan, malugod ko kayong binabati mga bata! Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin sa ating aralin ang aking komunidad. Makalipas lang ang isang maikling paalala, huwag kayong aalis mga bata! Okay class, maghanda na kayo para sa recitation natin sa araw na ito. Huhulaan niyo lamang ang pagkain sasabihin ko gamit ang mga clue. Handa na ba kayo? Yes, sir! Una, anong si ang kulay kahel at nakapagpapalinaw ng paningin? Sir! Candy, sir! Naku, mali! Katunayan ang candy dahil nasa sobrang tamis nito ay nakapagpapabilis ng pagsira ng ngipin. Ang tamang sagot ay carrot. Ha? Okay po. Sunod, anong M naman ang isang masustansyang inumin na nakapagpapalakas ng buto at mga kasukasuan? Sir, alam ko po. M, as in, malamig na soft drinks nila Aling Nena. Naku, mali anak. Ang tamang sagot ay milk o gatas. Ito ay mayaman sa calcium na kailangan natin sa ating malakas na pangangatawan. Hindi soft drinks ha, malinaw ba? Opo. Katawan ay pangalagaan, palawakin ang kaalaman. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Ako'y muling nagbabalik, ang inyong guro sa radyo, Ma'am Kismita. Mga bata, may ipapakilala ako sa inyo. Siya ay si Laya. Isa siyang batang babae. Tulad nyo, isa rin siyang mag-aaral. Pakinggan at unawain ang kanyang kwento ha. Handa na ba kayong mapakinggan ang kwento nito? Isang malakas na hooray naman dyan kung totoong handa na kayo. Narito na ang kwento ni Laya. Ako si Laya. Nasa ikalawang baitang ako sa mababang paaralan ng baryo namin. Kapitan ng barangay ang tatay ko at nagtitinda naman sa aming sari-sari store ang aking nanay. Masaya ang aming pamilya. Tuwing linggo, nagsisimba kami kasama ang lolo at lola ko. Isang araw, bigla na lang tumigil ang pagpasok namin sa paaralan. May epidemya raw sabi ni nanay. Kaya kumakalat na may sakit. May kumakalat na sakit na COVID-19 sabi ni tatay. Mula noon, hindi na lumalabas ng bahay ang lolo at lola ko. Pati na rin ako, kasi mas madali daw mahawa ang matatanda at bata. Naging abala ang tatay ko sa pagtulong sa mga kababaryo namin. May mga araw na namimigay siya ng pagkain, kasama ng mga kagawad at tanod sa barangay. Noon hindi ko na nakita kung paano magtulungan ang mga tao sa paligid namin. Noon ko nakita kung paano magtulungan ang mga tao sa paligid namin. Magkamag-anak man o hindi, sa gitna ng krisis, maaasahan ng tulong ng kapwa. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Laya? Oo, ako din nagustuhan ko ito. Ngayong alam niyo na ang kwento ni Laya, tulad niya, kayo rin ay may pamilya at komunidad na kinabibilangan. Ang komunidad ay binubuo ng mga elemento at ang mga ito ay nakatutulong sa paghubog ng inyong pagkatao. Upang lubos niyong maunawaan ang konsepto ng komunidad, ipagpapatuloy natin ang ating aralin upang mas malalim na mapag-aralan ang tungkol sa komunidad. Mga bata, alam niyo ba ang komunidad?
Ang komunidad ay pangkat ng mga tao na namumuhay ng sama-sama sa isang tiyak na lokasyon at nakikibahagi sa uri ng pamumuhay, kultura at interaksyon. Kabilang ba kayo sa komunidad? Tama, lahat tayo ay kasali sa komunidad. Upang lubos nating maunawaan ang konsepto ng komunidad, alamin natin ang mga elemento. Masasabing ganap ang isang komunidad kung ito ay nagtataglay ng mga sumusunod na elemento. Una, ang mga sambahayan ay nakatira sa isang tiyak na lokasyon o lugar. Alam niyo ba ang pangalan ng inyong barangay, mga bata? Mahusay kung ganon. Pangalawa, ang mga mamamayan ay nagpapakita ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng interaksyon at komunikasyon gamit ang partikular na wika. Nakikipagkwentuhan ba kayo sa inyong mga kalaro at kapitbahay? Anong wika ang gamit niyo? Nagkakaintindihan ba kayo? Maganda kung ganon. Ibig sabihin nito na may pagkakaunawaan kayo sa inyong komunidad. At ang pangatlong elemento, ang mga mamamayan ay namumuhay na may pagkakaisa at pakiramdam na may kinabibilangang pamayanan bukod sa pagiging magkadugo. May natanggap ba kayong relief goods bilang tulong noong panahon ng pandemya? Tama, lahat tayo ay nakatanggap nito mula sa mga pinuno ng ating komunidad. Maaari ba nating palakpakan ang mga pinuno bilang pasasalamat sa ipinaabot nilang tulong, mga bata? Kung ang tatlong elemento ay taglay ng inyong komunidad, kayo at ang inyong pamilya ay nasa mabuting kalagayan, kaya panalo kayo riyan. Mga bata, alam nyo ba na ang komunidad ay may mga institusyon din? Oo, ang mga institusyon sa komunidad ang nagsisilbing haligi nito para mas matatag na pamumuhay ng mga mamamayan. Oo, ang mga institusyon sa komunidad ang nagsisilbing haligi nito para sa mas matatag na pamumuhay ng mga mamamayan. Pag-uusapan natin ang 5 institusyong binubuo sa komunidad. Simulan natin ito sa loob ng inyong tahanan. Ito ay ang pamilya o sambahayan. Kasali ba kayo sa isang pamilya? Tama, bawat tao ay isinilang sa isang pamilya. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya? Magaling! Binubuo ito ng mga magulang at ang kanilang mga anak. Sa mga pamilyang Pilipino, kabilang din ang iba't iba pang kamag-anak. Nariyan pa sina lolo at lola, tiyo at tiya, pati na rin ang mga pinsan. Ang ikalawang institusyon naman ay binubuo sa komunidad ay ang simbahan at relihiyon. Ano ang relihiyon? Sa isang komunidad, may iba't ibang relihiyon o simbahan. Malaya tayong pumili ng relihiyong nais nating salihan. Ito ang humuhubog sa pananampalataya natin sa Diyos. Ang ikatlong institusyon naman ay ang edukasyon o paaralan. Dito nag-aaral ang mga bata upang matuto ng mga kaalaman. Ngunit hindi pa kayo pwedeng pumasok sa paaralan ngayon dahil may pandemya. Ngunit patuloy pa rin ang inyong pag-aaral sa pamamagitan ng module at ng radyo. Ipagdasal nating mawala na ang COVID-19 para makapasok na kayo sa paaralan at makita na natin ang isa't isa. Ang ika-4 na institusyon ng ating komunidad ay ang pamahalaan o otoridad. Kilala niyo ba sila? Magaling! Pinangungunahan ni kapitan at mga kagawad ng barangay. Sila ang tagapagpatupad ng batas o mga tuntunin sa komunidad. Sila rin ang nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan o peace and order. Ang ika-5 institusyon naman ay ang ating sektor ng hanap buhay o kalakalan. Ano ang hanap buhay ng inyong mga magulang? Bakit kailangan nilang magtrabaho? Tumpak, nagtatrabaho sila upang kumita at may pambili ng pangangailangan. Ilang institusyon ang nabanggit natin? Tumpak, 5 institusyon nga. Isa-isahin nga natin sila. Pamilya, simbahan o relihiyon, edukasyon o paaralan, pamahalaan at sektor ng hanap buhay. Napakahusay niyo, mga bata! Binabati ko kayong lahat!
Dahil sa ipinakita niyong kahusayan, sigurado akong masasagot niyo ang isang gawaing lalo pang magpapahasa ng kaalaman niyo sa ating aralin. Ang ating pagsasanay ay pinamagatang ang naaayong institusyon. Tutukuyin niyo lamang ang institusyong ilalarawan ko. Isulat lang ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo sa bawat bilang upang isulat ang inyong sagot. Maliwanag ba mga bata? Para sa unang bilang, binubuo ito ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak. Narito ang inyong pagpipilian. Para sa titik A, pamahalaan. Para sa titik B, pamilya. O para sa titik C, edukasyon. Uulitin ko. Para sa titik A, pamahalaan. Para sa titik B, pamilya. O para sa titik C, edukasyon. Ano ang inyong sagot? Tama! Titik B ang tamang sagot. Ito ay pamilya. Para naman sa ikalawang bilang, dito hinuhubog ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Uulitin ko, dito hinuhubog ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Ano ang pagpipilian? Sa titik A, kalakalan. Sa titik B, edukasyon. O sa titik C, simbahan. Ibulong nyo nga sa akin ang sagot mga bata. Mahusay. Ang tamang sagot ay simbahan. Kaya ito ay titik C. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Kailangan ito ng mga magulang para kumita at may pambili ng pangangailangan. Narito ang inyong pagpipilian. Para sa titik A, kalakalan, titik B, simbahan, o titik C, pamahalaan. Ano ang isinulat nyo? Magaling! Ito nga ay titik A. Para sa ika-4 na bilang, ito ang tagapagpatupad ng mga tuntunin sa komunidad. Para sa titik A, pamahalaan. Sa titik B, edukasyon. O sa titik C, simbahan. Ang inyong sagot ba ay titik A? Tama kayo kung ganon. Para sa panghuling bilang, dito nag-aaral ang mga bata upang matuto ng kaalaman. Ang inyong pagpipilian ay ang mga sumusunod. Titik A para sa simbahan, titik B para sa pamahalaan, at titik C para sa paaralan. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik C, paaralan. Babalik na kayo sa paaralan pagkatapos ng pandemyang nararanasan ng ating bansa. Bilangin nga ang nakuhang sagot. Kung mababa ang inyong nakuha, huwag malulungkot dahil may pagkakataon pa kayong bumawi. Kung mataas naman ang nakuha, ipagpatuloy nyo lang ito. Oops! Hindi pa dyan nagtatapos ang ating gawain. Kung kanina ay tinukoy nyo ang mga institusyon ng komunidad, ngayon naman ay ang mga elemento nito. Ang gawain natin ngayon ay pinamagatang elementong ginto. Dahil ang mga elementong ito ay kailangan upang maging ganap na komunidad ang inyong lugar. Pupunan nyo ang patlang sa pamamagitan ng pagpili sa titik ng tamang sagot. Inuulit ko, isulat lang ang titik ng tamang sagot. Mayroon kayong 3 segundo para sagutin ang bawat bilang. Handa na ba kayo? Kung handa na, isang ahu naman dyan. Simulan na natin mga bata. Para sa unang bilang, ang komunidad ay binubuo ng mga patlang. Narito ang inyong pagpipilian. Para sa titik A, lokasyon, titik B, interaksyon, o titik C, pamilya. Ano ang inyong sagot? Mahusay. Ito ay pamilya. Titik C ang tamang sagot. Para sa ikalawang bilang, ang mga sambahayan ay nakatira sa isang tiyak na patlang o lugar. Ito ba ay titik A, interaksyon, titik B, pamayanan, o titik C, lokasyon?
Sabihin nga ng malakas ang inyong sagot. Correct ka riyan. Ito ay titik C, lokasyon. Para sa ikatlong bilang, ang mga mamamayan ay nagpapakita ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng patlang at komunikasyon gamit ang partikular na wika. Narito ang inyong pagpipilian. Para sa titik A, pamilya. Titik B, interaksyon. O titik C, pagkakaisa. Ang sagot nyo ba ay titik B? Mahusay kung ganon. Tama ang inyong sagot. Dumako tayo sa ika-4 at ika-5 bilang. 2 ang patlang na kailangang sagutin dito. Piliin lang din ang titik ng tamang sagot. Ang mga tao ay namumuhay na may patlang at pakiramdam na may kinabibilangang patlang bukod sa pagiging magkadugo. Ito ang pagpipilian. Para sa titik A, pagkakaisa, pamayanan. Sa titik B, lokasyon, interaksyon. At sa titik C naman ay pamilya, pagkakaisa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay titik A. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling kung ganon. Tanggapin niyo ang aking malugod na pagbati. Mga bata, anong naramdaman niyo nang mabalitaan yung patuloy ang pagkalat ng pandemya? Oo, ako din ay nalungkot at natakot. May babasahin akong talata sa inyo tungkol sa pagtutulungan ng mga Pilipino sa gitna ng pandemya. Ito ay pinamagatang Sa Panahon ng Krisis. Nais niyo ba itong pakinggan? Narito ang kwento. Sa panahon ng krisis. Sabi ng isang patalastas sa TV, bukas paggising mo, bago na ang mundo. Nagkatotoo ito dahil sa pagdating ng pandemiko, ang nakakamatay na sakit na COVID-19. Ipinag-utos ng Pangulo ng bansa ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Maraming tao ang nawalan ng trabaho. Maraming pamilya ang nagutom. Maraming mga nagtatrabaho sa mga ospital ang nagkakasakit din at namamatay. Ngunit sa gitna ng krisis, nabuhay ang bayanihan sa puso ng mga Pilipino. Kumilos ang mga opisyal ng pamahalaan para tulungan ang mga tao. Halos linggo-linggo kung mag-abot sila ng relief goods sa mga mamamayan. Tumutulong din ang mga taong may kakayanan. Nagbibigay sila ng libreng pagkain, face mask at alcohol sa mga ospital at sa mga nangangailangan. Pinakakahanga-hanga sa lahat ang mga malasakit ng mga frontliners. Sila ang mga taong matapang na humaharap sa krisis. Sila yung nagtatrabaho sa mga ospital, tulad ng mga doktor at nurse, para alagaan ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Mga janitor sa ospital, mga pulis at sundalo sa mga checkpoint, mga security guards at sales lady sa mga grocery at marami pang iba. Ito ang puso ng bayanihan ng komunidad. Ang pakikibahagi sa tungkulin ng bawat isa para sa muling pagbangon ng bansa. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Dahil nagustuhan niyo, sigurado akong masasagot niyo na ang mga katanungang ito. Banggitin lang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, bakit biglang nagbago ang mundo? Ito ba ay titik A, nagkaroon ng malakas na bagyo? Titik B, pumutok ang bulkan? Titik C, lumindol ng malakas? O titik D, dumating ang COVID-19? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay titik B. Para sa ikalawang bilang, anong institusyon ang nangunguna sa pagsagot ng pangangailangan ng mga tao sa bawat panahon ng krisis? Narito ang mga pagpipilian. Para sa titik A, simbahan. Titik B, pamilya. Titik C, edukasyon. O titik D, pamahalaan. Sabihin nga sa akin ang inyong sagot. Tumpak, ito ay titik B. Para sa panghuling bilang, bakit kailangang sumunod sa pamahalaan sa panahon ng krisis?
Ang sagot ba ay titik A, nakakatakot ang Pangulo? Titik B, upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon? O titik C, maraming sundalo at pulis sa paligid? Or titik D, para mabigyan ng relief goods at libreng pagkain? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito nga ay titik B. Napakahusay niyo mga bata. Nangangahulugan na ito ay handa na para sa ating maikling pagsusulit. Habang kayo ay naghahanda pa rito, pakinggan muna natin ang paalalang ito. Halina't matuto, gamit ang ating radyo, pakinggan at unawain, aralin na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon, sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela. Mari, narinig mo na ba ang tungkol sa online distance learning ng DepEd? Ano ba ito? Ay oo, Mari. Ang online distance learning ay isang pamamaraan kung saan maihahatid ng mga guro ang kaalaman para sa mga anak natin sa tulong ng teknolohiya gaya ng internet, laptop, computer, at cellphone. Ganun ba, Mari? Oo, Mare. Hindi magkakasama at magkakaharap ang mga estudyante at mga guro. Maaaring matuto ang mga bata sa pamamagitan ng online na pagkatuto. Isang mensahe mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Hayan! Dumating na ang oras ng inyong pagsusulit. Ilabas ang inyong kwaderno at lapis. Piliin lang ang angkop na sagot sa mga tanong. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Kayo ay may 3 segundo sa bawat bilang upang sagutin ito. Kaya simulan na natin. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga institusyon sa komunidad? Titik A, simbahan. Titik B, paaralan. Titik C, himpapawid. O titik D, pamilya. Para sa ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang pagsasagawa ng bayanihan sa komunidad? Titik A, pagtawid ng tamang tawiran. Titik B, pagtulong sa mga nasunugan. Titik C, pagsunod sa curfew ng barangay. O titik D, pagpasok ng maaga sa paaralan. Para sa ikatlong bilang, paano magkakaintindihan ang mga tao sa komunidad? Titik A, kumanta ng paboritong awit. Titik B, isigaw kung ano ang ulam nyo sa hapunan. Titik C, mag-text kung may gustong sabihin sa iba. O titik D, mag-usap gamit ang kaparehong wika. Para sa ika-4 na bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi lokasyon ng komunidad? A, ibang planeta. B, sitio o purok. C, lungsod. O D, kabundukan. Para sa panghuling tanong, ano ang institusyon kung saan unang nabibilang ang isang tao pagkapanganak niya? Titik A, pamahalaan. Titik B, simbahan. Titik C, pamilya. O titik D, paaralan. Dito na nagtatapos ang inyong pagsusulit. Ibibigay sa inyo ang tamang sagot sa susunod na talakayan. Mayroon ba kayong mga tanong na gustong linawin tungkol sa leksyon na ito ngayong araw? Maaari itong isulat sa inyong kwaderno.
May mga gawain pang makatutulong sa inyo upang lalong mahasa ang inyong kaalaman sa ating aralin. Sa pahina 9 hanggang 14 ng inyong module ay matatagpuan ang pagyamanin. Makikita naman sa pahina 19 ang isang karagdagang gawain. Inaanyayahan ko kayo na sagutan pa rin ang mga ito. Ang karunungan ay ating kayamanan. Kaya naman, huwag pababayaan ang inyong pag-aaral. Siguraduhin lamang na laging nakatutok sa ating paaralang himpapawid. Sa ngalan ng ating tagapagsulat na si Ginang Jemima L. Sales at ng RBI Production Team ng STO Isabela, ako ang inyong guro sa radyo, Ma'am Kismita Femedina Concepcion, na nagsasabing matutong sumunod sa mga kinauukulan upang sakit na COVID-19 ay maiwasan. Hanggang sa muli, mga bata! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!